ka ba naman, Bridget? Pati ba naman pag-aaral ni Samantha, dinadamay mo sa kalokohan mo? Gumaganti ka ba, ha? Eh, ano naman ngayon sa'yo? Ikaw nga may namonopolize mo yung asawa ko. Hindi gagawin ko rin yun sa anak mo. Katawan mo lang ang kailangan ko, hindi ang puso mo. Wala akong pakialam dyan sa needs mo. Ano ba problema mo? Andito na nga ako sa harapan mo. Ayaw mo pa? Nagising siya sa pagkakakoma nung ikinakasal kami ni Bridget. Siya ang dahilan kaya gusto ko makipaghiwalay. Gusto ko ulit na makasal kami ni Ellery. Hindi mo na kailangang makipaghiwalay kay Bridget. Bakit? Dahil null and void ang kasal ninyo. At si Ellery pa rin ang asawa mo. Null and void ang kasal natin, Bridget. Jonas, Tayo pala talaga ang mag-asawa. hindi ako papayag. I am and will always be your wife, Jonas. Ako lang. Gumagawa ka lang ng kwento. Sinasabi mong peke ang kasal natin, pero ang totoo, mag-asawa pa rin tayong dalawa. This is not some made-up story, Bridget. This is legal. Nagsisinungaling ka. Umamin ka. Di ba? Kagabi sinabi mo sa akin, gustong-gusto mo lang naman talaga makasama si Ellery. Kaya mo nga ako tinanggihan eh. Dahil si Ellery ang mahal ko. Kaya dapat lang na mas lalo kitang tanggihan. Dahil siya ang tunay kong asawa. Sige. Saktan mo pa ako. Doon ka naman masaya, di ba? Lahat kayo! Gusto niyo lagi lang ako nasasaktan. Nakita mo yon, Delphine? Ganong klaseng babae ang pinatira mo dito. Asawa pa rin tayo, Jo. Asawa pa rin kita. Kung nalaman ito ni Bridget ang mas maaga, tiyak may gagawin siya para pigilan ito, Jonas. Katulad ng pagpanggap niya na may cancer siya. Katulad ng pagkidnap niya kay Samantha. Nakabitaw na ang lahat, pilit pa rin siyang nagsusumiksik, nagkukumapit. Ganong klaseng tao ang anak mo, Delphine. At ikaw na lang ang nagbubulag-bulagan para sa kanya. Nakakaloka mga big revelation sa buhay mo, sister, ha? Hindi ko pa nga naihinga yung kayong dalawa ni Ellery ay magkapatid. Ngayon, eto na naman. That's why we're here. Para malaman kung nagsasabi na totoo si Jonas. Attorney, totoo bang hindi kami kasal? Ha? Nung na-receive ko yung call mo, nagpakuha agad ako ng copy ng record sa civil registry. So nakita mo ang marriage certificate namin, di ba? Pinirmahan ko yan, naming dalawa. So may mag-asawa kami. Tama. Unang asawa si Ellery. Naalal ang marriage nila ni Jonas dahil sa kondisyon niya noon. But now that she's well, null and void ang marriage niya ni Jonas. Pinasikaso ko na sa abogado ko yung papavoid ng kasal namin ni Bridget. Kailangan pa raw kasi yun eh. Hindi pa rin ako makapaniwala. Nung nalaman ko kasing kasal na kayo ni Bridget, akala ko tuluyan ka nang nawala sa akin. Ellery, yung nangyari noon, isa yung pagkakamali na hindi ko na magagawang ulitin pa. Akala ko noon mawawala ka na sa akin. Pero hindi ko nahayaang mangyari ulit yun. Dahil mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Jonas. Thank you.
Sumunod ka na naman. Alam mo, mapabotox ko na yan. Paano? Kinampihan mo na naman ang anak mo kanina. Marisa, hindi ko siya kinakampihan. Tumatahimik na lang ako kanina eh. Alam mo, iniisip ko lang talaga ang kalagayan niya. Umaasa pa rin siya na magkakabalikan sila ni Jonas. Pero in an instant, naglaho ang pinangahawakan niya. Yung kasal nila. Put yourself in her shoes and you'll understand. Hindi kami magkapareho ng shoe size. Marisa naman. Lovin, what I'm trying to say is that hindi ko magagawang intindihin si Bridget. And with these recent developments, malamang masusundan pa yung pagwawalang ginawa niya kanina. Delphine, uulitin ko yung hinihiling ko sa'yo. Ilipat mo na siya ng tirahan. Isama mo pa yung tiyahin niya. Hindi tama na dito siya nakatira. Baka kung ano pa ang gawin niya kay Ellery. I'll see you tomorrow. Saya-saya mo siguro, no? Nakuha mo na ng tuluyan ang asawa ko. Asawa ko, Bridget. Hiniram mo lang siya sa akin noon. Ibigay mo na lang sa akin si Jonas Ellery. Bakit ko naman gagawin yun? Ngayong alam ko na sa mata ng batas at ng mga tao at ng Diyos, kami talaga ang mag-asawa. Ilang beses mo bang gustong pagtalunan to, ha? Mahal ko si Jonas. Mahal ko rin siya. Mahal mo ba si Sam? Ano namang klaseng tanong yan? Hindi mo ba nakita kung ano mga ginagawa ko mapalapit lang sa akin ng anak ko? Lalayuan ko si Samantha. I'll do everything para magalit siya sa akin. Para ikaw ang mahalin niya. Please, Ellery. Ibalik mo lang sa akin si Jonas. Paano mo ibibigay sa akin si Samantha? Eh noon pa lang sa akin na siya. At paano ko naman ibibigay sa'yo si Jonas? Ngayong alam kong ako talaga ang asawa niya. Isang salita mo lang, lalayuan ka ni Jonas. Magkapatid tayo, Ellery. Kung may natitira pang awa dyan sa puso mo, para sa akin, please pakinggan mo ko. Oo. Naaawa ako sa'yo, Bridget. Naaawa ako sa'yo dahil ayaw mong buksan ang puso at isip mo sa katotohanan. Tapos na ang laban natin, Bridget. Sana matuto kang tumanggap ng pagkatalo. Lumabas na ang desisyon ng korte. Wala nang bisa ang kasal namin ni Bridget. Magkakasama na tayo ulit nila Samantha. Sa wakas, makakasama ko na ang mag-ama ko. Sam! Guess what? Magkakasama na tayo ulit ng mami mo. Uuwi na tayo sa bahay. Talaga po? Oo. Dad, Ninang, aalisin niyo na po ako? Nakapag-down na ako sa bahay na lilipatan ninyo ng tita Laila mo. Pero Dad, iniwan na po ako ng asawa ko. Pati ba naman kayo, tatalikuran niyo na rin po ako?
Hindi naman kita pagbabawalan na dalawin ng dati mo, Bridget. Pero Ninang, pinagtatabuyan niyo po ako eh. Maawa naman po kayo sa akin. Talagang sadista kayong dalawang mag-asawa kayo, ano? Nakita na ninyong naghihirap ang pamangkin ko. Abay, dadagukan niyo pa? Nakalugmok na nga, tatadyakan niyo pa? Laila, labas ka sa usapan na ito. Bisita ka lang. Paano magiging labas ipamangkin ko nga yan? We just want the best for everyone concerned here. And what is best for Bridget Delphine ay ang makasama ka. Kung kailang kailangan ka niya, tsaka mo siya iiwan. At ikaw naman, Marisa, pwede ba tigilan mo na yung kasusulsol dyan sa asawa mo? Dehado na nga ang pamangkin ko. Gusto mo pang kuyugin. Hoy, babae. Sabit ka lang dito. Trespassing pa ang ginawa mo. Kung di ka tumigil sa kadadada, palalayasin kita. Let's go, let's go. Hayaan muna natin sila. Laila. Tao kang tinanggap namin sa bahay na ito. Igalang mo sana ang asawa ko. We're home. Hi, Ma'am Ellery. Namiss po namin kayo. Namiss ko rin kayo. Hindi ka na, Samantha. Ang daya mo naman, Daddy. Sabi mo uuwi tayo. Bakit hindi natin kasama ang Mommy Bridget ko? Kasi hindi talaga siya part ng family natin. Si Ellery, na mami mo. Tayo talaga ang pamilya. Ayoko. Doon na nga lang ako kina Mamu. Andun kasi ang mamita ko. Mamita, Yun na yung bago niyang tao kay Bridget ngayon. Sam, huwag nang matigas ang ulo ha. Halika na, Sam. Ayoko. Halika na, pumasok na. Sige na, ipasok mo na. Ayoko. Sabi na nga. Samantha. Jonas? Jonas, Ano na namang ginagawa mo dito? I'm back. Di ba bahay ko to? Hindi ka na dito nakatira. Sinong may sabi? Null and void na ang kasal natin. Kaya hindi na kita asawa. Kaya pwede ba? Huwag mo nang ipagsiksikan yung sarili mo dito sa bahay namin. Jonas, humihingi lang naman ako ng konting pagmamahal. Bigay mo naman sa akin yun. Minahal na kita noon. Sobra-sobra pa! Kaya pwede ba? Umalis ka na. Sinayang mo lang lahat yan. Sige na. Jonas! Jonas! Jonas, bahay ko to! Jonas! Jonas! Jonas, papasukin mo ako! Jonas, parang awa mo na! Papasukin mo ako! Samantha, sandali. Sandali lang, Sam! Sandali! Samantha, huwag kang lumabas. Hindi na siya dito nakatira, anak. Pero gusto ko siyang makasama. Akala ko po ba magkakasama kami dito sa house? Makikita pa rin naman kayo eh. Pag binisita natin si Mamo at si Papo, makikita mo, mamita mo, ha? Di po kayo naglalay? Hindi na, anak. Tita mo na ngayon si Bridget, kaya lagi na kayo magkikita. Thank you po, Mom.
Bridget? Dad, ayaw na po talaga sa akin ni Jonas. Ayaw niya na nga akong papasukin sa bahay namin eh. Kasalanan mo rin naman yan, Bridget eh. Ikaw ang tumulak kay Jonas para layuan ka. Isipin mo, pinakasalan ka ng tao, minahal. Pero ano ginawa mo? Nagmatigas ka kay Samantha. Pilit mo siyang inaagaw kay Ellery. Kaya yan ngayon, tuluyan ang nawala sa'yo si Jonas. Akala ko po nung naging anak niyo ko, magiging patas ang tingin niyo sa amin ni Ellery. Hindi pa rin pala. Una niyo akong naging anak, Dad. Kung ang nanay ko ang pinakasalan niyo, wala sana si Ellery. Yung pagmamahal niyo po ba noon, kung nagkataon, ganun din ang ibibigay niyo sa akin? Bridget, minahal ko si Cecil. Natural lang kung sino ang magiging anak namin. Mamahalin ko. Kaso hindi niya ako pinili eh. Pero mahal kita. Kung pwede lang sana, huwag mo nang isipin kung ano yung dapat nangyari o kung ano yung nangyari. Ito ang binigay sa atin ng Diyos. Kaya dapat ito na ang tanggapin natin. Mahal niyo po ba talaga ako? Oo naman. Mahal kita, anak. Sino po mas mahal niyo sa amin ni Ellery? Sinabi ko na sa'yo noon, wala akong mas mahal sa inyong dalawa dahil pareho kayong mga anak. At huwag mo kakalimutan, palagi kong iniisip ang kapakanan mo. Pero Bridget, paano ko magagawa ang lahat ng yon kung sariling kapatid mo ang kinakalaban mo? Hanggang ngayon po ba, hindi niyo pa rin ako napapatawad? Pinatawad na kita, Bridget. Pero, hindi ko nakakalimutan ang mga nagawa mong kasalanan. Magbago ka na, anak. At sana lubayan mo na si Ellery at Jonas. Huwag mo nang ipagpilitan ang sarili mo sa isang bagay na nakasarado na para sa'yo. Lalo ka lang masasaktan. Ay, ma'am, pasok po kayo, ma'am. Ay, ma'am. Ma'am, pasok po kayo, ma'am. 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 Sorry. Ay, ma'am, matagal na pong bakante tong kwarto. Baka may gusto kayong pagawa sa akin. I have to move on. Ano po yun, ma'am? Napansin ko kasi marami ng toys yung kwarto ni Samantha eh. Parang masikip na. Ito na lang kaya ang gawin natin yung playroom niya. Okay po, ma'am. Sige po. Sige. Sige po.
Samantha having dinner. Tayong tatlo lang, walang nanggugulo at wala akong kaagaw ng atensyon ninyo. Paano naman ako hindi magiging masaya? Finally, we're a happy family. I don't think I want this day, this moment to end. Kain na tayo? Kaya na. Kaya na, anak. Lumabas na ang desisyon ng judge. Null and void talaga ang kasal niyo ni Jonas. Inapila ko na to, Bridget. Sinabi ko naman sa'yo, hindi magbabago ang desisyon ng korte. Nagsasama na sila sa dati naming bahay ni Jonas. Gusto kong tumira ulit doon. Pwede bang mangyari yun? Pwede. Kapag na-void ang kasal, kasunod nito ang pag-issue ng writ of possession. Writ of possession? Ano yun? Declaration ng paghahati ng mga gamit ng mag-asawa. Kahit na-void ang kasal namin ni Jonas. Nagsama pa rin kaming dalawa. Kaya kailangan ng writ of possession para naman mapatunayan na si Jonas lang talaga ang nagmamayari ng bahay na yun. At hindi sa aming dalawa. Eh, hindi ba sa kanya naman talaga yon sa kanilang dalawa ni Ellery? Oo nga. Pero kailangan pa rin ng official declaration ng korte dito. So, ibig sabihin... Right, Aloha. Habang hindi pa lumalabas ang final decision ng korte, hindi nila ako basta-basta mapapalis sa bahay na yon. Pakapala na ng mukha pero hindi ako basta-basta magpapatalo kay Ellery. You're still beautiful. You're lying. It's been almost a decade, nag-iba na itsura ko. Hindi ko magagawang lokohin ang babaeng pinakamamahal ko. Alam mo, kahit ano bang gawin mo, wala ka nang magagawa dahil yun ang desisyon ng korte. Kaya umalis ka na dito at tama ka lang at hindi ka nakakaintindi. Ano bang meron yung babae yun na wala ako, ha? Ano meron yung si Ellery na wala ako, Jonas? Sabihin mo! Umalis ka na. Mga agaw ka! Bakit nasaktan? May karapatan ako na kausap ang abogado ko, Jonas! May karapatan ako sa bahay na to! Di okay si Mamita! Sinasaktan siya ni Daddy! You don't understand. Ayaw niya kasing tumigil eh. Hindi siya pwedeng tumira dito sa bahay natin. She belongs here. Kayo ang dapat hindi dito tumira. House namin to ni Mamita. Kumontra ka na kung kukontra ka. Pero hindi na ulit maaaring pumasok sa bahay natin ang anak mo. Kapag may mangyaring masama kay Ellery, hindi ko siya mapapatawad. Jonas? Buti naman nagpunta ka dito. Bala ka na sana namin puntahan ni Jonas kay Mami at Daddy. Pinalayas na ako ng dati sa bahay. And tama ka, hindi ka dapat namin pinalayas dito sa bahay na to. Kaya hanggat hindi pa lumalabas ang desisyon ng korte, pumayag kami na dito ka muna tumira. Seryoso ka ba?